Umay ka ba sa bagal ng korte? Alamin natin sa explainer na ito ang mabilisang solusyon sa alitan. Isipin mo, paano kung pwede kang pumili ng sarili mong pribadong huwes para tapusin agad ang gulo sa negosyo? Yan ang Republic Act 876 o Arbitration Law. Pwede ninyong ipaubaya sa isang tinalagang arbitrator ang inyong pinal na resolusyon. Pero teka, may limitasyon to. Bawal i-arbitrate ang mga kaso ng menor de edad o labor disputes. Sa korte talaga yan. Ang pinakapundasyon, dapat nakasulat at pirmahan nyo ang kasunduan. Walang papel, walang arbitration na mangyayari. Ganun kasimple. Sobrang bilis ng timeline dito. Sa loob lang ng 25 araw, dapat kompleto na ang 3 arbitrator ninyo. Sino ba ang pwedeng maging arbitrator? Simple lang. Nasa legal na edad, nakakabasa, nakakasulat at may buong karapatang sibil. Pero dapat patas, kaya diskwalifikado agad kung kamag-anak nyo siya, may interes sa pera o halatang may kinikilingan. Full transparency dapat tayo rito. Kailangang manumpa ng mga arbitrators at agad isulat ang anumang posibleng dahilan ng pagkiling. Sa mismong hearing, kailangan ng 5 araw na abiso. At yes, pwede kayong magdala ng sariling abogado rito. Hawak ng arbitrator ang proseso. Pwede siyang magsopina ng testigo at literal na mag-inspection sa lugar ng alitan. Sagatapos ng oral hearings at reply briefs, asahan mo na ang pinal na desisyon sa loob ng 30 araw. Tandaan nyo ito, ang arbitrator ay taga-desisyon, hindi mediator. Hindi pwedeng pagsamahin ang dalawang papel na yan sa iisang proseso. Paano kung sablay ang proseso? Pwedeng ibasura ng korte ang desisyon kung may pandaraya, halatang paggiling o pag-abuso sa kapangyarihan. Pero kung simpleng typo lang o maling math sa figures, madali lang yang babaguhin at itatama ng korte natin. Higit sa batas, tinatanong tayo ng arbitration. Ano ba ang gusto natin? Matinding paghihigante o mapayapang pagkakasundo? Tingnan nyo ang pagkakaiba. Ang retributive justice nagpaparusa sa nakaraan. Ang restorative justice naman pilit inaayos ang inyong hinaharap. Kaya bilang pangwakas, tatanungin ko kayo, ang tunay na hustisya ba ay nagpaparusa sa nakaraan o nag-aayos ng hinaharap?